isang estudyanteng Pilipina ang kaysa isang nakakuhang perpektong marka sa isang high school sa Amerika ay binansagang isang mandaraya. Sa harap ng buong klase, sa tapat ng pisara, nanginginig ang kamay ng dalagita habang hawak ang tisa. Isang pampublikong paglilitis sa anyo ang isang muling pagsusulit ang magsisimula na, ngunit ang hindi nila alam ay ang lihim na itinatago ang dalagitang ito at ang katotohanang malapit ng mabunyag na yayanig sa kanilang lahat. Ang kwento ngayong araw ay tungkol kay Clara. 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang dumating si Clara sa Amerika. Nakatayo siya sa harap ng malaking tarangkahan ng Northwood Preparatory Academy, isang prestihiyosong pribadong paaralan na napaliligiran ng manatahanan ng mamayayamang pamilya sa Midwest. Maganda pakinggan ang pangalan, hindi ba? Ngunit para kay Clara, ang gusaling gawa sa ladrilyo ay parang isang mataas at malamig na pader. Sa Pilipinas, marami siyang kaibigan. Laging siyang pinupuring ng kanyang guro sa tuwing nasasagot niya ang mahihirap na problema sa matematika. Ngunit dito, lahat ay bago at banyaga ang wika, ang hangin, maging ang mga ekspresyon sa mukha nga tao. Hinikpitan ni Clara ang hawak sa strap ng kanyang bag at binuksan ang pintong silid-aralan. Ang una niyang klase ay matematika. Ang guro ay si Mr. Thompson, isang lalaking nasa edad 48, may buhok na kulay kape na may mga bahid ng uban at nakasalamin. Ngunit may kakaiba. Pagpasok ni Clara sa silid, agad na nalamig ang tingin sa kanya ni Mr. Thompson. Isa na namang Asyano, tila bulong kanyang isip. Hindi man niya ito sinabi. Sapat na ang kanyang ekspresyon para maramdaman ito ni Clara. Siguradong naranasan niyo na rin ito ang banayad na pagtanggi na nararamdaman mo mula sa kilos ng isang tao kahit wala silang sinasabi. Dumating ang oras ng pagpapakilala. Ginawa ni Clara ang lahat para magsalita ng Ingles ng maayos, ngunit tila may kaunting punto pa rin siya. Isang mahinang halahak ang narinig niya mula sa likuran. Ano raong pangalan? Clarita, bulongeng isa pang estudyante. Taga Pilipinas daw. May kuryente ba doon? Namula ang mukha ni Clara. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit lalo lang siyang nautal. Sa huli, naupo na lamang siya. Pinanut lang ni Mr. Thompson ang buong pangyayari, walang sawe, walang pakikiramay, oras ng pananghalian. Umupo si Clara sa isang sulok nga kafeterya, mag-isa. Binuksan niya ang kanyang baunan adobong manok na niluto ng kanyang ina. Sa Pilipinas, dinudumok siyang makaibigan. Wow, ang bango. Pahingi naman. Pero dito, isang estudyanteng dumaan ang kumunot ang no. What's that smell? Mabilis na isinara ni Clara ang takip ng kanyang baunan. At noon nga, can I eat with you? Isang babaeng may blonde na buhok at palangiting mukha ang lumapit sa kanya. Siya si Chloe Johnson, isang kaklase ni Clara. Sige, maingat na sagot ni Clara. Umupo si Chloe sa tabi niya. I'm Chloe. You're Clara, right? Galing ka raw sa Philippines. Ang galing. Ang masiglang enerhiya ni Chloe ay unti-unting nakpatunaw sa nanlalamig na puso ni Clara. Ito ang unang pagkakataon na may nakpakita sa kanyang interes isang tunay na kuryosidad, hindi put. Sa klaseng matematika sa hapon, naksulat si Mr. Thompson ng isang quadratic equation sa pisara. Agad na nalaman ni Clara ang sagot. Napag-aralan na niya ito sa Pilipinas, itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit nilakpasan lang siya ng tingin ni Mr. Thompson. Yes, Brian. Tinawag niya ang isang lalaking puti sa likuran. Nagatubili si Brian bago magbigay moling sagot. Magiliw siyang tinuruan ni Mr. Thompson. Nakataas pa rin ang kamay ni Clara, ngunit hindi siya kailanman tinawag. Pagkatapos ng klase, lumapit si Chloe. Hayaan mo na, ganyan talaga si Mr. Thompson. Masungit, hindi na nagsalita pa si Clara. Hindi niya sinabi na nanalo siyang gintong medalya sa Philippine Mathematical Olympiad o na ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa NASA. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik. Lumipas ang 2 linggo. Panahon na nasasanay na siya sa paaralan. Nagsulat ng anunsyo si Mr. Thompson sa pisara. Math exam. Next Monday.
This test is important to accurately assess your skills. Malaki ang porsyento nito, kaya mag-aral kayong mabuti. May kakaibang bigat sa boses ni Mr. Thompson. Nabulungan ang mga estudyante. Hay, exam na naman. Nang gabing iyon, naupo si Clara sa kanyang mesa at binuklat ang American Math textbook. Sa kabutihang palad, hindi mahirap ang mga aralin, quadratic equations, linear functions, systems of equations, lahat ay napag-aralan na niya sa Pilipinas. Ang problema ay ang mga terminong Ingles, factoring, coefficient, quadratic equation. Isinulat niya ang mga ito isa-isa sa isang maliit na kuwaderno at sinasaulo. Lumipas ang weekend at Lunes na ang umaga-araw pagsusulit. Nakita niya si Chloe sa cafeteria. Clara, nakapag-aral ka ba? Medyo. Ako, babaksak yata ako. Ang gulong quadratic equations. Napabuntong hininga si Chloe, ngunit agad ding ngumiti. Bahala na, gagawin ko na lang ang lahat. Ang positibong enerhiya nito ay bahagyang nahawa kay Clara. Dumating ang oras ng matematika. Ipinamahagi ni Mr. Thompson ang mga test paper. Sa papel na inilagay sa mesa ni Clara, nakasulat, Algebra exam, show all your solutions. Huminga ng malalim si Clara at binuklat ang papel. Unang tanong, ikalawang tanong, napakadali. Dahan-dahan niyang sinagutan ang maito, tuloy-tuloy ang kanyang pagsagot, pamilyar na siya sa mga terminong Ingles at malinaw sa kanya ang mga konsepto. Nasa kalagitnaan na siya nang makikot si Mr. Thompson sa silid. Huminto siya nang dumaan sa tabi ni Clara. Sulyap. Napatingin si Mr. Thompson sa sagutang papel ni Clara. Sandali lang iyon, ngunit naramdaman ni Clara ang pagbabago sa mga matang guro, isang pinahalong pagkamangha at pagdududa. Lumipas ang isang linggo. Araw ngang pag-anunsyo ngang mga marka, isa-isang ibinalik ni Mr. Thompson ang mapapel na may marka. Brian, 82, good job. Jessica, 76, pag-aralan mo ulit ang factoring. Michael, 91, excellent, nagiyawan o napabuntong hininga ang mga estudyante. Nakakuha si Chloe ang 68. Huwew, di naman ako bumaksak, sabi niya nang nakangiti. At ang huli, si Clara. Tinawa ni Mr. Thompson ang pangalan niya, ngunit hindi agad ibinigay ang papel. Tila nakatubili siya bago ito ipatong sa mesa. 100, isang malaking numero na nakasulat sa pulang tinta. Perpekto, ang kaysa isang perpektong marka, sabi ni Mr. Thompson. Walang papuri sa kanyang boses, tanging isang malamig na pahaya. Nakbulungan ang buong klase. Ano? Perpekto si Clara? Paano? Hirap nga siyang mag-Ingles. Tinapik ni Chloe ang balikat ni Clara. Wow, Clara, ang galing mo. Henyo ka. Ngunit hindi makangiti si Clara. Masyadong malamig ang tingin ni Mr. Thompson na nakatayo sa harap. Pagkatapos ng klase, bumalik si Mr. Thompson sa faculty room. Muli niyang tiningnan ang papel ni Clara. Lahat ng tanong ay perpekto. Malinis ang solusyon at tumpak ang masagot. Masyadong perpekto. May maparaan ngang pagsagot na pang high school na, hindi pang middle school. Kumunot ang no ni Mr. Thompson. Na naman, isa na namang Asyano. Naalala niya ang nakaraan. Dati, isa rin siyang math prodigy. Nung high school, kandidato siya para sa isang scholarship sa isang Ivy League University. Ngunit sa huli, nagaw itong isang exchange student mula sa Asya. Mas magaling daw ito. Iyon lang ang dahilan. Nag-aral si Mr. Thompson sa isang state university at isinuko ang pangarap na maging isang researcher. At sa loob ng 20 taon, isa na siyang guro sa high school. Sa isang sulok nga niyang isipan, laging may ganitong kaisipan, henyo rin ako kung nabigyan lang akong pagkakataon. Ang kabiguang iyon ay naging isang baluktot na paniniwala, pare-pareho lang ang maasyano. Nandadaya o puro aral lang mula sa tutor. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Mr. Thompson ang isang email. Ang nagpadala ay si Mrs. Davenport, isa sa pinakamayayamang magulang sa paaralan. Narinig ko po na pangalawa lang ang anak kong si Jake sa huling pagsusulit. Naghahanda po kami para sa pagpasok niya sa isang prestihiyosong kolehiyo at dehado po kami kung hindi siya ang numero 1. Baka po may tutulong kayo. Magbibigay po akong pasasalamat.
Binasa ni Mr. Thompson ang email at akmang buburahin ito. Ngunit huminto ang kanyang kamay. Pasasalamat, ibig sabihin pera. At higit sa lahat, hindi niya matanggap na isang Asyano na naman ang mangunguna. Iyon ang nagtulak sa kanya. Sige po, ako na ang bahala. Makalipas ang 2 araw, nagita sina Mr. Thompson at Mrs. Davenport sa parking lot ng paaralan. Inabutan ni Mrs. Davenport ng isang sobre si Mr. Thompson. May $5,000 po diyan. Gawin ninyong numero 1 si Jake. Tinanggap ni Mr. Thompson ang sobre at tumango. Nang gabing iyon, nagplano si Mr. Thompson sa kanyang study. Pandarayang akademiko, aakusahan niya si Clara ng pandaraya at bibigyan ng isang mahirap na muling pagsusulit. Mga tanong na hindi kayang sagutin ng isang high school student. Isang perpektong plano sa isip niya. Kinabukasan, pagkatapos ang klase, tinawag ni Mr. Thompson si Clara. Clara, pumunta ka sa faculty room pagkatapos ang klase. Malamig at mariin ang kanyang boses. Hindi alam ni Clara kung ano iyon, ngunit kinabahan siya. Binuksan niya ang pintong faculty room, naghihintay si Mr. Thompson sa kanyang mesa. Umupo ka. Dahan-dahang umupo si Clara. Clara, nandaraya ka sa huling pagsusulit, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Clara sa biglaang tanong. Po, ikaw lang ang nakakuhang perpektong marka. May mga solusyon ka na hindi para sa antas mo. Halos hindi ka nga makapagsalitang Ingles. Paano mo nasagutan lahat ng perpekto? Nag-aral po ako ng mabuti. Huwag ka nang magsinungaling. Kukuha kang muling pagsusulit. Kung tatanggi ka, 0 ang marka mo. Kinagat ni Clara ang kanyang labi. Wala siyang pagpipilian. Sige po, kukuha po ako ang muling pagsusulit. Nanginginig ang kanyang boses. Mabuti. Sa susunod na Lunes, sa opisina ng punong guro, tumayo si Clara at lumabas ng faculty room. Paglabas niya sa hallway, bumuhos ang kanyang luha. Ang sakit. Nag-aral siya ng tapat, ginawa niya ang lahat. Bakit kailangan niyang danasin ito? Tumakbo siya sa banyo at doon umiyak ng tahimik. Nakring ang kanyang telepono. Si Chloe, nanginginig ang kamay niyang nakreply, may malaki akong problema. Ilang sandali lang, dumating si Chloe. Binuksan ni Clara ang pinto, namumukto ang kanyang mamata. Anong nangyari? Sabi ng guro, nandaraya raw ako. Papakuha niya akong retest. Ano? Hindi yan makatarungan. Hinawakan ni Chloe nang mahigpit ang kamay ni Clara. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, lalaban tayo. Ang mainit na kamay ni Chloe ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Clara. Hindi pala siya nag-isa. Nang gabing iyon, tumawag si Clara sa kanyang ama. Anak, kumusta ang araw mo sa eskwela? Okay lang po pa. Hindi niya sinabi ang tungkol sa muling pagsusulit. Narinig ko na karon kayong exam sa math. Kumusta? Naka-perfect po ako. Galing talaga ng anak ko. Proud na proud si Papa sa'yo. Salamat po pa. Pakababang telepono, binuksan ni Clara ang kanyang drawer at kinuha ang isang gintong medalya. Philippine Mathematical Olympiad Gold Medal. Nagawa mo na to nun, kaya mo rin to ngayon. Ibinalik ni Clara ang medalya at binuklat ang isang math workbook. Haharapin niya ang muling pagsusulit ng tapat at may dignidad. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Kinabukasan, pagpasok ni Clara sa silid-aralan, kakaiba ang kapaligiran. Narinig niya ang ngabulungan. Uy, nandaraya raw si Clara. Talaga? Kaya pala makakarong NG retest. Sabi ko na nga ba, imposible yung kung hindi mandadaya. Bumigat ang mga hakbang ni Clara. Paano kumalat ang balita? Imposibleng si Mr. Thompson ang nagsabi. Siguro may nakarinig malapit sa faculty room. Tahimik siyang umupo sa kanyang upuan. Binuklat niya ang libro, ngunit hindi niya mabasa ang maletra. Ramdam niya ang matingin nga mga estudyanteng dumadaan sa hallway. Yan yung nandaraya. Oras ng tanghalian. Natatakot si Clara na pumunta sa cafeteria, ngunit naghihintay si Chloe, kaya kailangan niyang pumunta. Pagpasok niya, ilang estudyante ang sumulyap sa kanya. Yumuko si Clara at naglakad papunta sa mesa ni Chloe. Clara, dito, kumabe si Chloe.
Ngunit isang estudyanteng upo sana sa tabi ni Chloe ang biglang lumipat ng upuan. Kumirot ang dibdib ni Clara. Namula ang mukha ni Chloe sa galit. Hey, what's your problem? Nakibit balikat lang ang estudyante. Wala lang. Umupo si Chloe sa tabi ni Clara. Hayaan mo sila. Ganyan talaga yang mayan. Ngunit alam ni Clara na simula pa lang ito. Sa klase sa hapon, PE class, oras ng pagpili ang matim, ngunit walang gustong makasama si Clara. Sa huli, sa pilitan siyang inilagay ng guro sa isang team. Halata ang pagkadismaya sa mukhang kanyang ngakatim. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Chloe kay Clara, Clara, mag-iimbestiga ako. Imbestiga? Oo, hahanapin ko kung sino ang katabi mo nung exam. Kung sino ang nakakita sa'yo, maghahanap akong testigo. Chloe, salamat. Ano ka ba? Makaibigan tayo. Determinado ang mga mata ni Chloe. Hindi ito patas. Inaakusahan kanilang kriminal ng walang ebidensya. Agad na kumilos si Chloe. Pinuntahan niya ang estudyanteng katabi ni Clara nung exam. Ikaw ang katabi ni Clara, di ba? May nakita ka bang kakaiba sa kilos niya nung exam? Umiling ang estudyante. Wala, nakatingin lang siya sa papel niya, hindi nga siya tumingin sa akin. Salamat. Tinanong din ni Chloe ang iba pang maestudyante, ngunit walang sinuman ang nakakita kay Clarang nandaraya. Siyempre dahil hindi naman talaga siya nandaraya. Nang hapong iyon, sa parking lot, pasakay na sana si Mr. Thompson sa kanyang kotse nang may lumapit. Si Mrs. Davenport. Mr. Thompson, mahina ang ngunit marinang boses niya. Ano na pong balita? Lumingon-lingon si Mr. Thompson. Pinoproseso na po natin sa pamamahitan NG sangre test sa Lunes sa opisinang punong guro. Paano kung makakuha na naman siya ng perpektong marka? Ngumisi si Mr. Thompson. Huwag po kayong mag-alala. Hahaluan ko itong nga tanong na pangkolehiyo. Mga tanong na imposibleng masagutan ng isang high school student. Sigurado po kayo? Siyempre. 20 taon na akong nagtuturo. Alam ko kung hanggang saan lang ang kaya nila. Tumango si Mrs. Davenport. Salamat po, nakasalalay dito ang kinabukasan ni Jake. Sumakay si Mr. Thompson sa kotse. Iniisip, kailangan kong siguraduhin ito. Hindi ko na hahayaang isang Asyano na naman ang manguna. Pag-uwi, naupo si Mr. Thompson sa kanyang study. Binuksan niya ang computer at nagsimulang mahanap ng mga problema sa high school calculus at college level pre-calculus. Paghahanap ng maximum at minimum value ng isang quadratic function gamit ang derivatives, limits ng trigonometric functions, pagkuha ng inverse ang isang matrix. Pumili siya ng 5 tanong. 3 ay pang senior high school, 2 ay pang first year college. Sa ganito, siguradong hindi niya masasagutan. Ngumiti si Mr. Thompson nang may kasiyahan at inimprenta ang mga tanong. Si Clara naman ay nag-aral hanggang hating gabi. Hindi niya alam kung anong antas ng hirap ang ibibigay sa kanya, ngunit kailangan niyang maghanda. Tapos na niyang basahin ang kanyang high school textbook. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang mga dala niyang libro mula sa Pilipinas, mga libro sa advanced mathematics. Mga aralin na unti-unting itinuro sa kanyang ama mula pagkabata, calculus, trigonometry. Kinuha niya ang lapis at nagsimulang magsagot. 1, 2. Lumipas ang oras. Mahigit alas 11, na gabi. Kumatok ang kanyang ina. Anak, matulog ka na. Baka mapagod ka ng sobra. Sandali na lang po, ma. May namumuong luha sa mga mata ni Clara, ngunit ayaw niyang ipakita sa ina. Dumating ang weekend. Sabado ng umaga, pumunta si Clara sa library. Gusto niyang mag-focus sa isang tahimik na lugar. Umupo siya sa isang sulok at binuklat ang libro. Makalipas ang 2 oras, may naramdaman siyang umupo sa tabi niya. Pagangat niyang tingin si Chloe. Clara, dito ka lang pala. Nakita rin kita. Chloe, may dala akong resulta ng investigasyon ko. Binuklat ni Chloe ang kanyang notebook. Nandun ang mapangalan ng mga estudyante at ang kanilang mga testimonya. Ang katabi, ang nasa likod, ang nasa harap, lahat ay nagsabing hindi nandaraya si Clara. Ipapakita ko to kay Mr. Thompson para mapatunayan na wala silang ebidensya.
puno ngang kumpiyansa ang mukha ni Chloe. Ngunit alam ni Clara na desidido na si Mr. Thompson. May ebidensya man o wala, kailangan niyang kunin ang muling pagsusulit. Chloe, salamat. Maraming salamat. Nanginginig ang boses ni Clara. Hinawakan ni Chloe nang mahigpit ang kamay niya. Kaya natin to. Wala ka namang ginawang masama. O nga pala Clara, tanong ni Chloe, magaling ka ba talaga sama sa Pilipinas? Nakatubili si Clara sandali, bago tumango. O paborito ko, anong trabaho ene papa mo? Scientist po siya. Hindi na niya sinabi ang tungkol sa NASA. Wow, ang galing. Kung ganon, siguradong papasa ka sa retest. Punong pananampalataya ang mga mata ni Chloe. Ang tiwalang iyon ay nagbigay ng lakas kay Clara. Linggong gabi, nagre-review si Clara sa kanyang mesa nang magring ang telepono. Ang kanyang ama, "Anak, kumusta ka na?" "Okay lang po, pa. Balita ko, kumusta ang school?" "Mabuti naman po." Hindi pa rin niya sinasabi ang tungkol sa retest. "Pa, pwede po magtanong?" "Sige, anak. Ano yun? Paano po pag nahirapan kayo?" Narinig niya ang kanyang ama na tila nag-isip sa kabilang linya. Naniniwala kasi si Papa na kapag tapat ka at ginawa mo ang lahat, susunod na lang ang magandang resulta. Kahit mahirap sa umpisa, ang katotohanan ay laging lalabas at magniningning. "Ganoon po ba? Bakit anak? May problema ba?" "Wala po, nagtatanong lang." "Sige anak, kaya mo yan. Laging nandito si Papa para sayo." "Salamat po pa." Pagkababang tawag, tumingin si Clara sa bintana, maliwanag ang buwan. Bukas na ang muling pagsusulit. Hindi niya alam kung anong matanong ang lalabas, kung gaano kahirap, ngunit nagpasya si Clara. Sasagutin niya ito ng tapat at buong husay. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Binuksan niya muli ang drawer at tiningnan ang kanyang gintong medalya. "Nagawa mo na noon, kaya mo rin ngayon." Ibinalik niya ang medalya at pinatay ang ilaw. Kailangan niyang magpahinga. Ngunit kahit nakapikit, hindi siya makatulog. Ang bilis ang tibok ng kanyang puso, isang pinahalong takot, kaba, at kaunting pananabik. Bukas, sa opisinang punong guro, sa harap ni Mr. Thompson, ng punong guro, at ng iba pang maguro, kukuha siya ng muling pagsusulit. Habang pinapanut ng lahat, hinikpitan niya ang hawak sa kumot, kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya natatakot, ngunit hindi siya pwedeng tumakbo. Ipinikit ni Clara ang kanyang mata at bumulong sa sarili, "Kaya ko to, nag-aral ako ng tapat. Ginawa ko ang lahat at papatunayan ko yun." Bukas, sa harap ng pisara, habang nakatingin silang lahat, Lunes ng umaga, mas maaga si Clara pumasok sa paaralan. 2:00 pa nga hapon ang pagsusulit, ngunit hindi siya mapakali sa bahay. Pagpasok niya sa silid-aralan, nakbulungan ang ilang estudyante. Ayan na siya, yung mandaraya. Ngayon daw ang retest niya. Yumuko si Clara at dumiretso sa kanyang upuan. May dumaan at nahulog ng isang maliit na papel sa kanyang mesa. Binuklat niya ito. "Huwag kang mandaya." Maikling salita, ngunit parang patalim na tumusok sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang makamay. Nilukot niya ito at inilagay sa bag. Nagsimula ang unang klase, Ingles. May ipinapaliwanag ang guro, ngunit walang pumapasok sa isip ni Clara. Tanging ang muling pagsusulit lang ang laman nito. Anong matanong kaya? Gaano kahirap? Paano kung hindi ko masagutan? Sa oras ng pahinga, pumunta si Clara sa banyo. Nagilamos siya ng malamig na tubig. Sa salamin, nakita niya ang kanyang maputlang mukha. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang babaeng estudyante. Nang makita si Clara, sumulyap sila at nakbulungan. Kukuha raw siya ng test. Siyempre, nandaraya kasi. Mabilis na nakpunas ng kamay si Clara at lumabas. Sa hallway, nakasalubong niya si Chloe. "Clara, nag-almusal ka na?" "Hindi pa." "Ano ka ba? Kailangan mong kumain bago ang exam." Hinila ni Chloe si Clara papunta sa cafeteria. "Kainin mo tong sandwich. Hindi ka makakapag-focus pag gutom." Ibinili siya ni Chloe ang sandwich. Pilit niyang nginuya ang isang kagat, ngunit hindi niya ito malunok. "Chloe,
Natatakot ako. Nanginginig niyang sabi. Hinawakan ni Chloe ng mahigpit ang kanyang kamay. Okay lang yan. Wala ka namang ginawang masama. Ipakita mo lang kung ano ang alam mo. Pero paano kung hindi ko masagutan? Imposibleng hindi. Naka-perfect ka, di ba? Dahil sa sarili mong galing, puno ng katiyakan ang mga mata ni Chloe. Ang katiyakang iyon ang nagbigay kay Clara ng kahit kaunting lakas ng loob. Samantala, sa faculty room, inilabas ni Mr. Thompson mula sa kanyang drawer ang papel para sa muling pagsusulit. 5 tanong na kanyang sinuri kagabi. 3 pang senior high, 2 pang kolehiyo. Ngumiti siya. Imposibleng masagutan tunang isang high school student. Isang guro sa agham ang kumausap sa kanya. Thompson, ngayon daw ang rites? O, mamayang hapon, yung estudyanteng Pilipina, di ba? May ebidensya ka ba na nandaraya siya? Nanigas ang mukha ni Mr. Thompson. Masyadong perpekto ang papel niya. Higit sa antas ng isang estudyante. Pero hindi yun ebidensya. Paano kung talagang magaling lang siya? Ang pangalan ng guro ay David Johnson, isang batang guro na kilala sa pagiging patas. Johnson, hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano mandaya ang mga bata ngayon. Kahit na hindi tama na pagdudahan siya ng walang pruweba. Klase ko to. Desisyon ko to. Malamig na sagot ni Mr. Thompson at tumayo. Napailing na lang si Mr. Johnson. May mali dito. Oras ang pananghalian. Makasama sina Clara at Chloe sa isang sulok. Ramdam niya ang tingin ngang mataw, ngunit pilit niya itong binalewala. Isang lalaking estudyante ang dumaan at sinadyang banggain ang balikat ni Clara. Ingat mandaraya, oy, tumayo si Chloe at sumigaw. Anong problema mo? Humingi kang tawad. Nakibit balikat lang ang lalaki at ngumisi. Bakit? Toto naman, di ba? May ebidensya ka ba? Nakita mo ba siyang nandaraya? Hindi, pero yun ang sabing lahat. Anong klaseng lohika yan? Lumakas ang boses ni Chloe at napatingin ang matao. Hinawakan ni Clara ang kamay niya. Chloe, hayaan mo na. Tara na. Anong hayaan na? Namumula sa galit ang mukha ni Chloe, ngunit naktimpi siya para kay Clara. Umalis sila. Habang naglalakat, sinabi ni Chloe, Clara, hindi ito makatarungan. Bakit kanila hinuhusgahan ng walang pruweba? Mas gusto kasing paniwalaan ng mga tao ang sismis, mahinang sagot ni Clara, ngunit may namumuong luha sa kanyang mga mata. Nainis talaga ako, pero mamaya, kapag nasagutan mo lahat ng perpekto, mananahimik silang lahat. Sana nga, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ang suporta ni Chloe ay nagsilbing mitsa sa puso ni Clara. 1:30 ng hapon. Nakaupo si Clara sa isang upuan sa labas ng opisina ng punong guro. Katabi niya si Chloe. Kinakabahan ka? Oh, sobra. Huminga ka ng malalim. Ipinikit ni Clara ang kanyang nga mata at huminga ng malalim. Mula sa dulo ng hallway, nakita niyang papalapit si Mr. Thompson, may hawak na folder. Siguradong iyon na ang mga tanong. Malamig siyang tiningnan ni Mr. Thompson. Handa ka na? Opo. Pumasok na tayo. Bumukas ang pinto ng opisina. Sa loop, nakaupo ang punong guro, si Dr. Ellen Martinez, at sa tabi niya ay isang assistant professor ng matematika mula sa isang lokal na universidad, isang taga-masit. Clara, umupo ka. Malumanay na sabi ngang punong guro, huwag kang kabahan. Nandito tayo para malamang ang gitunay mong gikakayahang. Tumanggo si Clara. Mula sa labas, sumizilip si Chloe sa siwang ginigapinto, nagibigay niga suporta. Inilabas ni Mr. Thompson ang gimigatanonggi. Ito ay oral exam. Kailangan mong ipakita ang solusyon mo sa pisara. Kinuha ni Clara ang papel. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Binuklat niya ito. Unang tanong, find the maximum value of the quadratic function. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Kailangan ng kalkulus para dito. Pang senior high school. Ikalawang tanong, limits ng trigonometric function. Ikatlong tanong, paggamit ng matrix sa system of equations. Sinuri niya ang lahat ng 5 tanong. Lahat ay malayo sa antas ng high school. Ngunit hindi nataranta si Clara.
Ito ang mga itinuro sa kanyang-kanyang ama. Ito ang mga sinagutan niya nung naghahanda siya para sa Olympiad sa Pilipinas. Tumingin siya kay Mr. Thompson. Nakangisi ito, inaasahan na matataranta siya. Ngunit mahinahon na sinabi ni Clara, magsisimula na po ako. Tumayo si Clara at naglakad papunta sa pisara. Kinuha niya ang tisa. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay, ngunit kalmado na ang kanyang isipan. Kaya kong sagutan to, nasubukan ko na to. Sinimulan niyang isulat ang unang tanong sa pisara. Nakatingin ang punong guro at ang propesor. Si Mr. Thompson ay nakahalukip-kip. Sa labas, si Chloe ay makadikit ang mga palat tila nagdarasal. Sinimulan ni Clara ang solusyon. Unang linya, ikalawang linya. Ginamit niya ang formula ng derivative, kinuha ang critical points, at nakuha ang sagot. Unti-unting nawala ang engine ni Mr. Thompson. Hindi huminto si Clara. Dumiretso siya sa ikalawang tanong, limits ng trigonometry. Ginamit ang formula, kinompute, at inilagay ang sagot. Nagsimulang magnining ang mga mata ng propesor. Magaling ang batang to. Ikatlong tanong. Matrix, dahan-dahan niyang kinompute ang determinant. Kinuha ang inverse, at sinagutan ang system of equations. Sumulyap si Dr. Martinez kay Mr. Thompson. Naninigas na ang mukha nito. Nasagutan niya hanggang ikaapat na tanong. Lahat ay tama. Isa na lang ang natitira. Isang tanong mula sa first year college calculus. Huminto sandali si Clara. Medyo komplikado ito, pero kaya niya. Huminga siya ng malalim at kinuha ang tisa. Ngunit nun nga, habang muli niyang tinitignan ang tanong sa pisara, may napansin siyang kakaiba. Ang manumero sa coefficients ay hindi tugma. Binasa niya ulit. At doon niya napagtanto. May mali sa tanong. Sa ganitong porma, walang magiging sagot. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Anong gagawin ko? Sasabihin ko bang hindi ko masagutan? Lumingon siya kay Mr. Thompson. Nakatingin ito sa kanya ng malamig na kahalukip-kip. Hindi mo kaya, no? Sumuko ka na. Iyon ang sinasabi ng kanyang ekspresyon. Kinagat ni Clara ang labi at nagdesisyon. Sasabihin niya ang totoo. Nakatayo si Clara sa harap ng pisara, matagal na nakatitik sa tanong. Binalot ng katahimikan ang silid. Nagsalita si Mr. Thompson nang may pangungutya. Hindi mo masagutan. Amin ka na ba? Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang ulo at mahinahong sinabi, Gino, sa tingin ko po ay may mali sa tanong na ito. Ano? Namula agad ang mukha ni Mr. Thompson. Anong alam mo para sabihing may mali sa tanong ko? Hindi natinag si Clara. Sa halip, itinuro niya ang pisara at mahinahong ipinaliwanag. Kung titiknan po natin ang coefficient dito, hindi po ito tukma sa value na ito. Sa ganitong estado, walang magiging solusyon ang ekwasyon. Umabante si Dr. Martinez. Tumayo rin ang propesor at lumapit sa pisara. Ipinagpatuloy ni Clara ang paliwanag. Pero kung papalitan po natin ang coefficient na ito, NG ganito, mahiging valid po ang tanong. Binura ni Clara ang maling bahagi at isinulat ang tamang numero at sinagutan niya ang itinama niyang tanong. Nag-differentiate, nag-integrate, kinuha ang limit. Isinulat niya ang huling sagot. Kinuhang propesor ang kanyang kalkulator para i-verify. Makalipas ang ilang sandali, nanlaki ang kanyang mamata. Tama siya, may mali nga sa tanong. Impossible talagang makaroon ngang sagot ang orihinal na problema. Muling tumahimik ang silit, namutla ang mukha ni Mr. Thompson. Nangginginig ang kanyang mga kamay. Tiningnan siya ng matalim ni Dr. Martinez. Mr. Thompson, anong ibig sabihin nito? Ako ang hindi makapagsalita si Mr. Thompson. Tumingin ang propesor kay Clara. Binibini, ang tanong na ito ay pang first year college. Hindi ito para sa isang high school student. Paano mo ito nasagutan? Nakatubili si Clara sandali bago sumagot. Tinuruan po akong tatay kong matmula pagkabata. Itinuro na rin po niya sa akin ang ilang aralin sa senior high. Guro ba ang mga magulang mo? Hindi po, scientist po sila. Saan sila nagtatrabaho?
Tanong ng punong guro, ayaw ng magtago ni Clara. Nagtatrabaho po siya sa NASA. Isa po siyang aerospace engineer. Sabay na nanlaki ang mga mata ngang punong guro at ng profesor. NASA. Opo. Kaya ba tinuruan ka niyang advanced math? Opo, ginawa po niyang masaya ang pag-aaral ng math para sa akin, kaya po nagpatuloy ako. Nakasandal sa pader si Mr. Thompson, walang imik. Sinabi ni Dr. Martinez kay Clara, Clara, maaari ka bang maghintay muna sa labas? Opo. Lumabas si Clara. Agad na tumayo si Chloe. Anong nangyari? Nasagutan mo? O nasagutan ko lahat. Mahirap ba? Medyo. Pero may mali sa tanong guro. Ano? Lumakas ang boses ni Chloe. Ikinuwento ni Clara ang lahat. Unti-unting lumiwanag ang muka ni Chloe. Wow, Clara, ang galing mo, pati pagkakamaling guro, nahanap mo. Nakita ko lang nakakaiba. Hindi, ang haling noon. Habang nakaupo sila, narinig nila ang boses mula sa loob ng opisina. Boses ng punong guro. Mr. Thompson, bakit ninyo inakusahan ang estudyanteng ito ng pandaraya? Masyado pong perpekto ang papel niya, kaya nagduda ako. Pagdududa, ano ang basehan ninyo? Na may mga solusyon siyang higit sa antas niya, nakita ninyo kanina, nasagutan niya pati tanong na pangkolehiyo, nahanap pa niya ang pagkakamali ninyo. Walang masabi si Mr. Thompson. Sinabi ng profesor, ginang punong guro, ang batang ito ay may pambihirang talento sa matematika, nakakamangha para sa isang high school student. Kung gayon, walang basehan ang akusasyon ninyo, malamig na sabi ng punong guro. Hinawakan ni Chloe ng mahigpit ang kamay ni Clara. Narinig mo yun? Panalo ka. Hindi pa rin makapaniwala si Clara. Tapos na ba talaga? Makalipas ang 10 minuto, bumukas ang pinto. Clara, pumasok ka. Pumasok muli si Clara. Ngumiti ng malumanay ang punong guro. Clara, magaling ang ginawa mo. Sa resultang muling pagsusulit, nasagutan mo lahat ng perpekto. Perpekto ulit. Salamat po. At patawarin mo kami dahil hinayaan naming mangyari ito sa iyo. May sinseridad sa boses NJ punong guro. Okay lang po. Si Mr. Thompson, maingat na tanong ni Clara. Nanigas ang ekspresyon ng punong guro. Suspendido siya habang iniimbestigahan ang kaso. Nakatayo sa sulok si Mr. Thompson, nakayuko. Tiningnan siya ni Clara. Sa halip na galit, awa ang naramdaman niya. Bakit niya ako kinamuhian ng ganito? Tinanong ng profesor si Clara, sumali ka na ba sa math competition? Nag-atubili si Clara. Naisip niyang hindi na kailangang magtago. Opo, sa Pilipinas po, sumali ako sa Philippine Mathematical Olympiad at ang resulta, nanalo po ako ng gintong medalya. Muling tumahimik ang silid. Gulat na tumingin ang punong guro at profesor kay Clara. Gintong medalya? Opo. Kung gayon, isa kang national champion na mamanghang sabi ng profesor, nag-isip ang punong guro. Clara, interesado ka ba? Sa susunod na buwan, may American High School Mathematics Examination. Gusto mo bang kumatawan sa ating paralan? Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ako po, oo, sa galing mo, siguradong maganda ang mahiging resulta mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Naalala niya ang pananabik nung sumali siya sa Olympiad sa Pilipinas. Pag-isipan ko po. Sige, sabihan mo lang ako. Paglabas ni Clara, tumakbo si Chloe at niyakap siya ng mahigpit. Clara, nagtagumpay ka. Chloe, may namumong luha sa makamata ni Chloe. Nakaalala talaga ako. Pero nagawa ko, sabi ni Clara, na may luha na ring tumutulo. Salamat, Chloe. Kung wala ka, hindi ko to magagawa. Ano ka ba? Galing mo yan. Naglakad sila palabas. Habang papunta sa silid-aralan, tumingin si Clara sa bintana, sumisikat ang araw mula sa mga ulap. Tila tapos na ang ilang araw ng kadiliman, ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Ang masismis, ang bansak na mandaraya hindi iyon mawawala sa isang iglap. Sabi ni Chloe, simula bukas, mag-iba na ang lahat. Malalaman nilang lahat na inosente ka. Sana nga, ngumiti si Clara. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti. Kinabukasan, mas gumaan ang pakiramdam ni Clara papasok sa eskwela. Ngunit sa silid-aralan, may pakailang pa rin.
Tinitignan pa rin siyang maestudyante ng kakaiba. Mabilis kumalat ang sismis, ngunit mabagal maalis ang maling akala. Unang klase ay agham kay Mr. Johnson. Pumasok siya at nagsimulang mag-check ng attendance. Clara Santos, present po. Pagtaas niya ng kamay, tiningnan siya ni Mr. Johnson. May init sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng klase, tinawag niya si Clara. Clara, manatili ka sandali. Nang wala ng tao, sinabi niya, narinig ko ang nangyari kahapon. Magaling. Nagulat si Clara. Paano po ninyo nalaman? Narinig ko sa faculty room. Naka-perfect ka, Rowlit. Congratulations. Salamat po. Umupo si Mr. Johnson. Sa totoo lang, simulat sa pool, hindi ako naniwalang nandaraya ka. Talaga po. Oh, kitang-kita sa kilos mo sa klase. Alam ko ang itsura ng isang estudyanteng gustong matuto. Namula ang mga mata ni Clara. Nahirapan ka, no? Opo. Pero nalakpasan mo sa tamang paraan, malumanay ang boses ni Mr. Johnson. Hindi laging patas ang mundo sa loob ng paaralan, pero ang katotohanan laging lumalabas at pinatunayan mo yan. Kung may kailangan ka, nandito lang ako. Tumango si Clara. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng sinserong suporta mula sa isang nakatatanda sa paaralan. Nang gabing iyon, nag-video call si Clara sa kanyang ina. Sa screen, nagluluto ang kanyang ina. Anak, kumusta? Okay lang po, ma. Hindi niya sinabi ang tungkol sa retest. Ayaw niyang mag-alala ito. Binuksan ng kanyang ina ang takip ng kaldero. Kumukulong sinigang. Nagluto si mama ng sinigang. Sayang hindi ko mapadala. Namula ang mamata ni Clara. Okay lang po, ma. Mismo na ba kami? Opo. Tiis lang, anak. Malapit na ang bakasyon. Uuwi ka, diba? Opo. Ipagluluto kita en negra maraming sinigang. Lahat en negra mo paborito mo. Salamat po, ma. Pakababang tawag, binuksan niya ang kanyang drawer. Muli niyang hinawakan ang gintong medalya. Naalala niya ang araw na iyon, ang pag-akyat sa entablado, ang pagtaas ng bandila ng Pilipinas, ang pagtuktok ng lupang hinirang, ang pag-iyak ng kanyang magulang habang pumapalakpak. Hinikpitan niya ang hawak dito. Nagawa ko na nun. Kaya ko rin ngayon, ang American Olympiad. Nagdesisyon na siya. Sasali siya. Hindi siya tatakbo. Papatunayan niya ang kanyang galing. Ilang araw ang lumipas. Patuloy pa rin ang pangangalap ng ebidensya ni Chloe. Gusto niyang tuluyang burahin ang masismis. Sa library, hinanap niya sa internet ang Philippine Mathematical Olympiad. Lumabas ang maraming artikulo. Huminto siya sa isang larawan. Pamilyar ang muka. Si Clara. Mas bata, pero si Clara nga. Nasa entablado, may gintong medalya sa league at malapat ang ngiti. Kinilik niya ang artikulo. 14 anyos na si Clara Santos. Waging ang ginto sa National Mathematical Olympiad. Naktalang ang pinakabatang record na may perpektong marka. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Perpektong marka? Pinakabata? Nakakita pa siyang ibang artikulo. Batang henyo, kampeon sa Math Olympiad. Anak nasa scientist, kinikilalang isang math prodigy. Agad siyang nag-text kay Clara. Pumunta ka sa library. Agad. Pagdating ni Clara, itinuro ni Chloe ang screen. Ikaw to, di ba? Namula si Clara. Paano mo? Sinearch kita. Clara, ang galing-galing mo pala. Luma na yan. Anong luma? Naka-perfect ka, pinakabata. Chloe, kailangan nating sabihin sa lahat to. Huwag. Bakit? Ito ang pruweba na henyo ka. Kaya nga ayoko. Gusto ko lang maging normal. Normal. Hindi ka normal. At hindi masama yun. Umiling si Clara. Ganyan din sa Pilipinas. Henyo, prodigy, nakaka-pressure. Tinitignan ako ng kakaiba nga kaibigan ko. Hinawakan ni Chloe ang kamay niya. Makinig ka. Hindi mo kailangang magtago. Dapat mong ipakmalaki ang talento mo at hindi kita tinitingnan ng kakaiba. Kaibigan kita. Isang napakatalinong kaibigan. Tumingin si Clara kay Chloe. Punong sinseridad ang mga mata nito. Salamat, Chloe. Kaya, sasali ka sa Olympiad, di ba? Tumango si Clara. Oh, mabuti.
At nandun ako sa audience para sumuporta sa iyo. Ngumiti ng malapat si Chloe. Ngumiti rin si Clara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya kailangang itago ang kanyang galing. Kahit sa harap lang ni Chloe, isang linggo ang lumipas. Nagsimula na ang investigasyon ni Dr. Martinez kay Mr. Thompson. Nagkaroon ng emergency meeting. Nandun ang punong guro, bisa punong guro, at 2 miyembrong board. Inilatah ang lahat, ang sagutang papel ni Clara, ang retest, ang matestimonya mula kay Chloe, at ang pinakamatibay na ebidensya, isang email na nakuhang department sa pagitan ni na Mr. Thompson at Mrs. Davenport. Ang usapan tungkol sa pera para gawing numero 1 ang isang estudyante. Ito ay malinaw na pag-abuso sa tungkulin at panunuhol, sabing isang miyembro ng board. Ang desisyon ay malinaw. Tanggalin sa serbisyo si Mr. Thompson. Ipinatawag si Mr. Thompson sa opisina. Mr. Thompson, umupo ka, malamig na sabi ni punong guro. Ayon sa resulta ng investigasyon, walang basehan ang iyong akusasyon kay Clara Santos. Bukod pa rito, may ebidensya na tumanggap kang $5,000 mula kay Mrs. Davenport para manipulahin ang grado. Ayon sa desisyon ng board, ikaw ay tinatanggal na sa serbisyo. Epektibo agad. Tinatanggal? Nanginginig na sabi ni Mr. Thompson. At ang kasong ito ay ire-report sa Department of Education at sasampahan din ng kaso si Mrs. Davenport. Kunin mo na ang iyong magamit at umalis ka na ngayon. Yumuko si Mr. Thompson, 20 taon. Ganito lang pala magtatapos ang lahat. Pagbalik niya sa faculty room para kunin ang kanyang mga gamit, ilang litrato, libro, isang mug, lumapit si Mr. Johnson. Thompson, huwag ka nang magsalita. Kinuha ni Mr. Thompson ang kanyang kahon at umalis. Hindi na siya lumingon. Nang hapong iyon, kumalat ang balita. Tinanggal si Mr. Thompson dahil sa paninirang puri kay Clara at pagtanggap ng suhol. Nakbulungan ang mga estudyante. Tinanggal daw si Sir. Nagsinungaling daw siya tungkol kay Clara. Inosente pala si Clara. Ang mga estudyanteng umiwas kay Clara ay siya nang lumalapit. Ang nagbigay sa kanya ng masamang sulat ay lumapit at humingi ng tawad. Sa cafeteria, dinudumok na siya, "Totubang taga-nasa ang papa mo? Ikaw yung nanalo ng gold medal." Ang dating mapanghusgang tingin ay naging pahanga. Ngumiti si Chloe. "Sabi ko sa'yo, di ba, dumaan ang isang buwan. Nabalita sa lokal na pahayagan ang nangyari." Tinanggalan ng lisensya si Mr. Thompson. Si Mrs. Davenport ay nahatulan sa korte, pinagmulta at pinatawan ng community service. Ang kanyang anak na si Jake ay lumipat ng paralan. Araw ng American High School Mathematics Examination. Nasa isang malaking convention center ang lahat. Sa audience, nandun si Chloe, si Dr. Martinez at ang kanyang ama. Kumaway si Clara sa kanila. Magsimula na ang pagsusulit. Bumilis ang tibok ngang puso ni Clara, isang pinahalong kaba at pananabik. Binuklat niya ang papel. Unang tanong, geometry. Ikalawa, number theory. Mahihirap, ngunit kalmado si Clara. Lahat ng kanyang pinag-aralan ay nakugnay sa kanyang isipan. Lumipas ang oras. Nang matapos ang pagsusulit, ibinaba ni Clara ang kanyang lapis. Ginawa niya ang lahat. Makalipas ang 2 araw, sa parehong lugar, ginanap ang awarding ceremony. Inanunsyo ang 3rd place, tapos ang 2nd place. Kinakabahan si Clara, at ang 1st place mula sa Northwood Preparatory Academy. Clara Santos. Tila huminto ang oras. Tumayo si Chloe at sumigaw, "Clara, panalo ka." Nakpalakpakan ang lahat. Umiyak si Dr. Martinez. Tahimik na lumuluha ang ama ni Clara. Umayat si Clara sa entablado. Isinabit sa kanyang lig ang isang mabigat at malamig na gintong medalya. Ngunit manit ang pakiramdam nito. Hawak ang tropeo. Tumingin siya sa audience. Nakita niya si Chloe na halos mabaliw sa kasisiga. Nakita niya ang kanyang ama na naka-thumbs up. Ngumiti si Clara. May luhang tumulo. Ngunit luha ang kaligayahan. Nagawa niya sa paraang tapat at marangal. Hindi kayang takpan ngang prejudice ang katotohanan. Ang talento ay naniningning kahit saan, at sa huli,
Ang kabutihan ay nananaik. Pagbalik ni Clara sa paaralan, may nakasabit na malaking banner. Congratulations, Clara Santos, first place, American High School Mathematics Examination. Binabati siya ng lahat. Sa silid-aralan, pinalakpakan siya, niyakap siya ni Chloe, proud kami sa'yo, henyo namin. Sa hapakainan, tinanong siya ni Chloe, anong pakiramdam? Kakaiba, isang buwan lang ang nakalipas, tingin nila sa akin mandaraya. Ngayon, bayani ka ng school, ngumiti si Chloe, nang gabing iyon, nag-video call ulit silang kanyang mga magulang, umiyak ang kanyang ina, anak, proud na proud kami sa'yo. Salamat et kinaya mo lahat. Anak, sabi ngang kanyang ama, tandaan mo ang lagi kong sinasabi? Opo, kapag tapat ka at ginawa mo ang lahat, susunod ang magandang resulta, at pinatunayan mo yan, ngumiti si Clara. Pagkatapos ng tawag, naupo siya sa kanyang mesa. Inilabas niya ang 2 gintong medalya, isa mula sa Pilipinas, isa mula sa Amerika. Inilagay niya ito ng makatabi, tumingin siya sa bintana. Maliwanag ang buwan, noong una siyang dumating, puno siyang takot. Ngayon, iba na. Mayroon na siyang kaibigan, mga gurong sumusuporta sa kanya. At higit sa lahat, nagbago siya. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang galing. Pwede siyang maging siya. Ibinalik niya ang mga medalya at kinuha ang isang bagong libro. Hindi pa ito ang katapusan. Marami pang problemang kailangang sagutan, marami pang daan na tatahakin. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Kinuha niya ang kanyang lapis at nagsimulang magsagot. Malalim na ang gabi, ngunit ang kanyang kinabukasan ay nagniningning. Ang kwento ni Clara ay nag-iwan sa ating ngang isang mahalagang tanong. Ikaw, nakapanghusga ka na bang isang tao base lang sa panlabas na anyo? Ang prejudice ay kayang sirain ang buhay ng isang tao, ngunit ang katotohanan ay laging mananaik. Ang taong namumuhay ng tapat ay darating ang araw na makniningning, tulad ni Clara. At sa bawat isa sa atin, mayroong isang Chloe. Ang hindi pagtalikod sa isang taong nasa mahirap na sitwasyon, ang pananatili sa kanyang tabi, iyon ang tunay na katapangan. Sa lahat ng tahimik na nagsusumikap sa kanilang nga buhay, saludo kami sa inyo, ang inyong pagsisikap ay tiyak na makbubunga.